Okay, start na po tayo mga kapatid. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratiles po, pag-uusapan natin, no? Ito po ang mga pag-uusapan natin ngayong gabing to. Ako, yung kanina pong mga pinag-usapan natin, medyo nagkabaliktaran na po. Na kuryente po itong si kaya tatawagin na natin 'tong Boy Kuryente. Nakakuryente po si Boying. Dito po akala niya po 'no, sa research niya mayroong standing, na utos ang ombudsman, dating ombudsman Mercedita hindi, si ano pala, si Carpio. Si, ano na ngang pangalan nito? Merceditas Gutierrez, hindi po yung isa pong ombudsman, si Carpio. Okay. So, dati po yung kaninang sinabi ni Boying ay ipapatupad niya yung pong utos o pinag-utos po ng ombudsman. Susulatan niya di umano, hindi, susulatan niya pala si Tito Soto, dahil po dito nga sa tinatawag nating dating kautusan na hindi pinatupad ng Senado na tanggalin. No? Ayun si Morales Carpio po. Natanggalin itong si Villanueva, lumalabas na meron na palang desisyon. Pinaliktad na po ni Martires ito. Okay, pag-uusapan din po natin, ito pong ICI. Usong-uso po ang baliktaran. Ang ICI po ay bumaliktad sa pangako nito na ila-livestream. Akala natin na nadala na natin. Mas makapangyarihan pala sa ICI. Kaya kayong ICI, pinatutunayan nyo lang na hindi kayo independent. Saan kayo nakakita? Naka-a-announce nyo lang. Pinawi nyo rin agad na ayaw nyo nang i-livestream. At ang masakit pa niyan, tigil na rin pati yung investigasyon ng ICI. Grabe talaga. Wala nang gustong imbestigahan. Lahat na po tumigil. Ayan po tigil na rin po yung ICI pansamantala o pansamantagal. Yan po at siyempre meron po tayong isa pang balita. Sumagot po si Martires. Yan. Dito po sa mga pahayag ni Boying. At eto po ang pinaka mainit na balita ngayon. Bagong-bago po to si Axis Representative Ed Vic Yap at dating Axis Representative Eric Yap, na ngayon po ay Benguet Lone District Representatives. Yung magkapatid po na ito ay tinuturing na ngayon na persons of interest. Kaya tumatama po si Gutesa, di ba? Ayon po kay Gutesa, kasama nila to si Eric Yap. O hindi ko alam kung si Eric Yap o si Edvic Yap ya ba yung kasama nila na tama, Eric Yap, di ba? Sa pagde-deliver, nakita niya po doon sa kanyang delivery, pagde-deliver, ito pong si Representative Eric Yap. Sila po ay tinuturing na ngayon na persons of interest ni Ombudsman Boying Rimulya, hinggil po rito sa maanomalyang flood control projects. So Axis, ano na? Yung mga Tolfu, Axis, involved pala talaga. Anong gagawin ninyo? Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no, ito pong ICI. Natutuwa na tayo sana. Masaya na sana tayo kasi pinakinggan, no? Yan po ang lahat po ng sentimiento ng mga tao. Okay pala, no? Makikinig. Ha?
nakikinig naman pala yung ICI dahil po gusto. Ang problema, talagang nag-announce na po sila na ila-livestream nila. Mukhang totoo po na hindi talaga sila independent. Ito po ang balita, the Independent Commission for Infrastructure said live streaming of its hearing will not begin next week as planned, citing the need to first draft rules to protect the rights of witnesses and resource persons. Okay. Would have to draft the rules for live streaming, but definitely when we draft the rules, we will also show it to the public. Alam nyo, hindi ko po talaga maintindihan, no? Kinakailangan pa po pala ng rules. Kinakailangan pa po pala nilang i-finalize. Ibig po bang sabihin ngayon? Ngayon po ay ang investigasyon nyo, wala pong rights yung mga witness tsaka resource persons. Ibig sabihin, nag-iimbestiga kayo, nilalabag nyo yung mga karapatang pantao ng mga witness nyo. Di ko maintindihan kung ang dami nyo pong katwiran eh. Di po ba? Una, ang sinasabi nyo nung una, kaya hindi kayo magla-livestream. Yung unang-una, hindi kayo magla-livestream dahil ang sinasabi nyo, ayaw nyong magamit yung hearing ng ICI for political. Di ba? Kasi baka gamitin. Halimbawa, nakita ng mga tao na si Martin. Halimbawa lang to, hindi ko sinabing eto na makikita. Halimbawa po, niniimbestigahan nyo si Martin. Nakita ng tao, number 1 si Martin sa... Halimbawa lang po to Baka may pagkamali nyo. Halimbawa po, number 1 po si Martin sa presidential election. Halos lahat po ng Pilipino ay gustong iboto si Martin sa survey. Halimbawa lang po Ang ibig nilang sabihin, baka pag lumabas sa kanilang investigasyon, iniimbestigahan nila sa Martin, nabubulol-bulol sa pagsasalita si Martin, hindi niya masabi ng diretso, yung mga katanungan, hindi niya masagot ng diretso, baka mabawasan yung boboto dapat kay Martin kung hindi siya narinig na nagkanda bulol-bulol. Naintindihan niyo po yung ibig sabihin ng baka magamit sa politika? Baka matalo pa si Martin, panalo na. Biglang nakita nila na bubuyoy-buyoy sa hearing, matalo pa. Yun po ba yung ayaw ninyong magamit sa hearing? Kasi po hindi ko po maintindihan eh. Kung lumalabas po sa hearing ninyo na magnanakaw yung tao at maapektuhan po yung kanyang political career, dapat pong maapektuhan yung kanyang political career. Dahil magnanakaw siya. Doon pa lang supply na po kayo doon. Ngayon naman, dahil sa clamor, bumigay na kayo. Bumigay na kayo kunwari. Alam na po natin naganap, fill in the blanks na lang po. Ano ang naganap mula sa pagpayag nila mag-livestream at sa announcement nila ngayon na hindi pa sila handa? Kasi po, ang katwiran nila, kaya hindi pa sila nakakapag-livestream, nagbago, di ba? Kaya naman hindi kami nagla-livestream. Gusto rin naman namin ng transparency. Kaya lang, wala kaming alam, hindi namin alam technical know-how. O pwede rin naman kasi kung may edad na sila, natataranta sila. Paano natin ila-livestream to? Pero ang payo ko nga, isang vlogger lang o isang taong Gen Z lang. Kayang-kaya po yan kahit wala pong kaalaman. Kumuha lang kayo ng isang nagti-TikTok o isang live sa Facebook na medyo bata-bata, kayang-kaya po yan. Ngayon po, iba na naman po ang kwento ng ICI. Ang sabi po nila, kailangan muna nila na yung karapatan, no? Magda-draft muna sila para raw maprotektahan yung rights of witnesses and resource person. Kami po ba'y pinagluloko nyo? Kayo ba sa ICI talagang niloloko nyo po ang mamamayang Pilipino? Ang ibig nyo bang sabihin, noong hindi pa kayo live, ngayon yung ginagawa nyo ngayon, na hindi pa kayo live,
Ah, ibig sabihin nilalabag niyo yung karapatang pantao ng mga ng inyong mga witness? Yung mga rights po nila hindi niyo sinusunod? Ano po ba ginagawa niyo? Tino-torture niyo ba sila? Pinapalo niyo ba sila 'pag hindi sumasagot ng maayos? Tinututukan niyo ba sila ng ano? Hindi ko maintindihan, eh. Kahit na anong imbestigasyon tatanungin mo lang naman siya. Oh, totoo ba na ano pong rights ba yung nilalabag ninyo? Bakit kinakailangan niyo pa po na ang dami niyo pong paeklat? Kaya talagang eto pong ICI sa totoo po ang pinakamalaking budol. Dahil kung wala po kayo, hindi po papayag ang tao na titigil yung mga senador na mag-imbestiga. Pero dahil kunwari may totoong nag-iimbestiga na, tumigil na sila lahat. Bakit po pati imbestigasyon ng ICI ititigil na rin? Kunwari, eto po ang sabi nila, oh, Brian Hosaka, ICI's Executive Director, told reporters ngayon, Thursday, October 23, that procedures for broadcasting the hearing have yet to be finalized. There are also no hearings scheduled next week due to unavailability of Commissioner Babe Singson. Hindi raw po available si Babe Singson kaya wala po silang hearing next week. Sa susunod na linggo, tsak ko wala rin silang hearing dahil undas naman po. Sa susunod na linggo hanggang December, busy naman sila sa Pasko. Sa January naman po, New Year. Sa February, Chinese New Year. Wag na po kayong mag-imbestiga. Saan po pa pinaglululoko nyo kami? Hindi raw po available si Commissioner Babe Singson. Palitan nyo ng available. Ano po ang pinararating po nila? Anytime po pwede sila magbago. Wala pong palabra de honor itong ICI. Alam nyo, yan lang po yung inaasahan namin. Gusto lang namin makita kayo kung paano kayo nag-conduct ng hearing. Kung paano po kayo nagtatanong, kayo po ba'y bias? Eto ngang mga naka-live stream, nakikita pa po namin kung sino po yung mga senador na kampi at antay. No? Kampi sa mga magnanakaw at galit sa mga magnanakaw. Live stream na yan, ha? Yan pang hindi namin nakikita. Ano-ano mga pinaggagawa ninyo dyan. Pinakamalaking budol talaga itong ICI na to. Ang hingi pa di umano sila ng mga additional powers bago sila makagampan ng trabaho. Ang dami nyong paeklat. Okay, punta na po tayo dito sa mainit-init pa na nakuryente itong si Boy. Alam po ninyo, mainit lang to dahil ngayon lang po to eh. Ang sabi ni Boying kaninang bago magtanghalian sa interview o umaga, sa interview niya kay Karen Davila, para lang po sa mga hindi nakakaalam no nangyayari, ang bilis po ng pangyayari. Sabi po ni Boying, nahalungkat niya, meron palang order yung dating ombudsman, si Conchita Carpio Morales. Morales Carpio. Conchita Morales Carpio. Meron pong order na i-dismiss itong si Joel Villanueva dahil dyan involved siya doon sa may tinatawag nating pork barrel nung siya ay congressman pa. So naglabas po ng pahayag o ng utos
itong si Conchita Carpio Morales na siya po ay dinidismiss bilang senador. Kaya lang at that time, 2016, hindi po ito napatupad dahil sabi ng then Senate President, hindi ko na matandaan kung sino yung Senate President noon, ay hindi po namin papatupad yan dahil wala kayong jurisdiction yung ombudsman sa Senado. So sabi ni Boying kaninang umaga lang, susulat siya kay Senate President Tuta Soto para i-implement, para ma-implement itong pag-uutos na to ng ombudsman. Kasi ang sabi nga ni Boying kinakailangan nating kilalanin yung ombudsman. Parang hindi na natin kinikilala yung saligang batas kung hindi natin. So, kung sakali daw na tutulad si Soto sa naunang pahayag ng naunang Senate President na hindi nabanggit kung sino, ano daw po, no, yung aakyat niya yan sa Supreme Court pag hindi pa rin nila dinismiss itong si Joel Villanueva. Ngayon po, nung nagpakita na po itong si Joel Villanueva ng mga papeles, no? Na ito po ay na-dismiss na ng binaliktad po ng Ombudsman Martires itong pagpapadismiss ni Conchita Carpio, yun po pinuntahan ngayon ni Ombudsman Remulla at inalam niya kung totoo ba na-dismiss na ang kaso. Sa kasawiang palad, kuryente ang inabot nito ni Remulla. Na-dismiss na pala, hindi niya alam. Kuryente. Pero bakit hindi mo alam? No? Bakit hindi ka nagtanong sa mga tauhan mo dyan? Lalo na nung panahon na na-dismiss na pala to ng ombudsman noong 2019 pa. So kuryente po itong si pero may buwelta po, no? May buwelta po tong si Boying Remulla. Mukhang ito po ay lumabas lang daw po si Joel Villanueva nung sinabi niyang may gagawin ng ombudsman tungkol dyan. So it's a surprise secret decision. Sinikreto lang daw po to, wala raw po nakakaalam. Ha? To my surprise, sabi po ni Boying, to my surprise, nasurpresa siya Nabubulol-bulol pa. Nasurpresa si Boying. To my surprise, when I got to the office, I was confronted with the decision signed by former Ombudsman Samuel Martires dated July 2019. Ayan po. So matindi. Nabaliktad. Gusto niya na si Joel Villanueva ipatanggal, na-dismiss na po pala. Kakaawa naman. Kuryente po ang inabot ni Remulla. Tagang ganyan ang buhay. So ano po ang mangyayari ngayon? Sinisi na lang po niya. Sinurpresa kasi daw, alam niyo po, ang sabi pa ni Remulla, no? Tinignan pa nila hinalungkat nila Bakit daw hindi pinoposto ni Villanueva? Si Villanueva pa may kasalanan. Tapos sabi pa ngayon, bakit din daw hindi ito ibino-broadcast? Hindi raw to brinodcast ni Martires. Kaya po, dahil dyan, ay nagpahayag na po itong si Martires ngayon, wala akong sekretong ginagawa sa akin trabaho. Lahat yan nakabuyang-yang. Naiisip ko lang Martires na nakabuyang-yang ka
Medyo baka kumakain pa naman ako ng loming masarap, eh. Baka masukatahin 'yan. Huwag mo nang ibuyang-yang. Ano't ano man po, nagtataka lang daw si Remulla parang, nilihim. Alam mo, Boying, Ombudsman Boying, talagang ganyan ang buhay. Naaisahan ka, eh. Ako naman, naintindihan ko naman bakit hindi pinagmamalaki ni Joel Villanueva. Hindi ko po alam, kung talagang hindi niya pinagmalaki na na-dismiss o hindi niyo lang naintindi nung panahon na yun. Kasi hindi naman po, sikat gaano si Villanueva, 'di ba? Hindi naman siya yung mga senador na mayat-mayang, nagpapa-interview o mayat-mayang ini-interview. Ngayon lang po siya siguro napupunta sa limelight. Kaya po siguro ganyan. O kaya, nilihim niya na rin baka o hindi niya na pinagmalaki baka naman kasi, ah, marami pang bumatikos. Pero ano't ano man, wala tayong magagawa, Ombudsman Boying. Talagang gano'n ang buhay. Kung meron pong desisyon, hindi na po puwede 'yan. Kaya 'yun na lang po ang tanging angal po ni Boying na sinekreto. Parang, merong kutsabahan pa na naganap. Wala na tayong magagawa diyan, sekreto na. Eh, kung nakinig ka lang sa akin, puwede mo naman, idemanda talaga ngayon, gusto mo pa 'yun noon, eh. O kasi po, ilang beses na 'yan nilabas ni Villanueva sa plenary. Beses na pala ako, minamaliit ka kasi, Joel Villanueva, ng mga taga-gobyerno, eh. Mag-flex kaya kayo. Sa tingin mo ba gagawin nila kay Marcoleta 'yan? Hindi nila magagawa kay Marcoleta 'yan. Bakit? Iglesia ni Cristo 'to, eh. Nagpapakitang gilas, eh. Magpakitang gilas din kayong mga JIL, 'di ba? Rally din paminsan-minsan. Eto po, may sinasabi yung mga taga-barangay natin, 'no? Nag-privilege speech na si Senator Villanueva way back 2024. Na-dismiss na ang case niya during awayan nila ni Colasir. Naalala ko yun. Naalala ko nga pala yun, yung nagbabanatan sila, di ba? Na-dismiss na. Ayan, kuryente po ang ina. Punta na po tayo rito para makabawi naman si Boying. Pabawiin naman natin si Boying. At idiin naman natin yung mga kamag-anak mga kapartido. Panoorin. Ito po, tinuturing na persons of interest ni Ombudsman Boying Remulla, si Benguet Lone District Representative Eric Yap, maging ang kapatid niyang si Axis Representative Edvic Yap. Bakit po tinuturing na persons of interest? Pakinggan na lang po natin itong si Boying pansamantala. Kami ng pending ngayon sa AMLAC. Sa kanyang mga kuro-kuro. Mayroon yung ka-file lang sa multiple bills. Sir, sorry. May timeline ba tayo when natin hihilingin yung pag-freeze ng mga assets po ni Congressman Yap? Well, as soon as possible, kasi person of interest na siya. And may complaint na, then we will just speak the cover page AMLAC. So that they will may account or accordingly. Okay, sir. Cover page because all the identities of the people will be needed with the AMLAC. Mahina, no? Pending ngayon sa AMLAC. These orders mayroon yung ka-file lang sa multiple bills. We will do that. Sir, sorry. May timeline ba tayo when natin hihilingin yung pag-freeze ng mga assets po ni Congressman Yap? Well, as soon as possible, kasi person of interest na siya. And may complaint na, then we will just speak the cover. Okay, sa mga hindi po nakarinig, ang balak po nila ay i-freeze na po itong mga pag-aari nitong magkapatid na Yap dahil po sila po ay persons of interest na sila po ay nabigyan di umano
ng mga diskaya ng porsyento. Yan, no? So, kita po natin, ngayon, ang gusto po nating malaman, ano po ang reaksyon ng mga Tulfo dito? Kasi po yung Axis at saka tong mga magkapatid na yap na to ay medyo dikit sa inyo, no? Ano po yung reaction ninyo dito? Kasi 2 beses na tong Axis na to na kung matatandaan nyo si Gutesa, hindi ko lang matandaan kung sino sa magkapatid yung tinuturo ni Gutesa. Sino na nga rito sa magkapatid yung nakita raw ni Gutesa na dun sa pagde-deliver nila ng kwarta di umano sa isang bahay ni Speaker Martin. Isa po dyan. 'Di ba? Isa po diyan sa mga Yap na yan, Yap brothers na yan, yung tinuturo. Talagang so ngayon, pati si Boying Remulla. Kaya alam mo Boying, panay lahat ng mga kaso nyo, tinutuhog lahat ng ano nang pangalan? Diskaya, ng mga Diskaya, no? Si Eric Yap. Ayun, si Eric Yap. Oh, ngayon, ang tanong natin, Tulfo, 2 Tulfo diyan sa ating Senado. Meron kayong mga anak, may asawa, at yung isa mismo ay dating Axis representative, si Erwin Tulfo. Ito po ay Axis representative, no? Etong magkapatid na Yap na to, yung isa ay Axis representative. Ano po ang gagawin ninyo? Sabagay, ano ba asahan natin? May aasahan po ba tayo riyan? Ha? Wala tayo aasahan dyan sa mga senador na Tulfo na yan. Yung anak nga nila, ilang beses nang na-issue, no? Na lumalabag sa mga may tawag doon eh. Yung paraan ng pamumuhay, di ba? Yung lumaklak sa ibang bansa ng napakamahal na laklakan. Sabagay, sanay naman tayo dyan sa mga pagbebendalo. Ayan. Okay, ano pa ba ang ating pag-uusapan? Umaangal si Jesus Palsis. Bakit daw po nagsalita agad na ipagtanggol ni Samuel Martires itong nagpa-interview daw agad na pinagtatanggol si Joel Villanueva? Ibig ba sabihin pag in-interview ka, hindi ka magpapa-interview? Ikaw naman, Jesus Palsis, oh. Palsa, masyado naman palpak yung mga pananaw mo. Bakit daw biglang nagpa-interview si Martires? Malamang may nag-interview sa kanya dahil aalamin kung totoo ba na na-dismiss na. Simple lang naman yung sinabi, oh. Wala akong sekretong ginagawa sa akin trabaho. Kasi yun yung bintang ni Boying. Sinekreto daw to sa tao. Wala akong sinekreto. Sabi nyo nga, 2024 pa sa ibinunyag na yan. Ha? Na binunyag na wala naman pong problema. Teka lang titignan ko lang kung meron pa tayong balita. Okay, naghain na naman po ng reklamong graft at malversation ang DPWH laban sa 20 opisyal nito at 2 kontratista dahil sa umano'y irregularidad ng flood control projects sa La Union at Davao Occidental. Ayan po, no? Ortega,
Asan ka na, Ortega? Banat ka pa ng banat sa mga Duterte, ha? Yung pala dyan sa La Union, maraming mga flood control. Yan kaya pakialaman mo. Okay, eto po ang pinaka-latest. 4 minutes pa lang po. O, habang binabalita, nagsimula tayo kanina, hindi pa po to balita. 4 minutes pa lang po. Eto na po ang bagong pahayag ni Boying Remulla. Aminadong nagulat siya sa anyay sekreto. Pero binawi na po ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang balak niyang pagsulat sa Senado para ipatupad ang 2016 dismissal order kay Senator Joel Villanueva. Ayan. Okay, resolve na kagad. Pinawi na. Mabilis ako. Kaninang umaga lang susulat. Ngayon, binawi na po. Okay na po tarian. Mga magaganda. Pauwi agad. Hindi na po susulat. Nagtampo na. Eto naman po. Nagtatanong po si Franklin Drilon. Sabi po ni Franklin Drilon, wala yung tanong. How did we? Hindi na napigilan magtanong ng dating Senador Franklin Drilon kung paano napunta ang bansa sa sitwasyon ng matinding korupsyon. How did we get here? People feel that they can get away with wrongdoings. They can feel that they can commit crimes without fear of being punished. Totoo po yan. No? Wala pong pakiramdam itong mga magnanakaw sa gobyerno ni BBM. Alam niyo po kung bakit? Mainit na nga po yung issue ngayon. Yung DPWH budget ngayon 2016, nakargahan pa nila kagad. Buti na lang nilantad na ng Gen Z congressman na si Libiste na may karga na po yan. Yan 2016 budget. Dahil bayad na yan. Pero ano sabi ni Boy Tokis? Ang sabi ni Boy Tokis, wala na raw siyang magagawa sa 2016 budget. Anak ka ng tatay mo. Anong wala ka nang magagawa sa 2016 budget? Tama. 2016 ba? 2026 pa lang. 2026 budget. Ikaw nga ang department head eh. Pwede niyong baguhin yan. Obvious naman na si Rapi Tulfo, bilyonaryo, di ba? O dyan kayo mamumblema ngayon. Dahil nilabas nyo na nilabas nyo yung mga salain nyo, yari kayo dyan. Okay. Teka lang, isa pa. Ayun naman po, sinagot po ito ni Guanzon, itong tanong na to ni Franklin Drilon. Corruption is massive because BBM tolerated it. People around him are his cronies. Let's call it at is because BBM is a weak president. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Rowena Guanzon. Kahit po ikaw ay dilawan, pilib kami sa iyo dahil ikaw lang ang tanging dilawan ngayon. Na umaatake kay Marcos. Lahat na mga dilawan, katulad ni Leni Robredo, nito ni Kiko Pangilinan, ni Bam Aquino, at saka nito ni lalong-lalo na si Risa Hontiveros, at ito si Laila de Lima, si Shell Oyabak, at saka si Tabi. Hindi po nila inaatake si BBM. Ikaw lang ang malakas ng loob na dilawan na umatake kay BBM. Ulitin ko lang yung sinabi ni Rowena Guanzon at dito na tayo magtatapos. Corruption is massive because BBM tolerated it. People around him are his cronies. Let's call it as is because BBM is a weak president. Diba? Nagkatotoo po yung sinabi ng ating Pangulo, dating Pangulong Rodrigo Duterte. May nabasa pa pala ako. Teka lang. Sabi ko na, makakalimutan ko. Hindi ko tinantosan eh. Meron pa po. Bukas na lang yun.